natin makarating dito kasi napakahalaga ng topic natin. Ito po yung Magna Carta for Seafarers. Isa po sa mga pangunahing pinag-uusapan ngayon sa Kongreso, no? Pero hindi ko alam kung favorable ba sa atin yung pinag-uusapan ngayon. Kasi talagang ang hirap-hirap ng sitwasyon ng mga seafarers natin ngayon. Pero hindi yun yung focus, no? Ng mga nasa Kongreso. We really try. Kasi gusto natin magkaroon talaga ng protection, karapatan at protection. Hello, ayan. Karapatan at protection yung ating mga seafarers. So, katulad ng mga nabanggit kanina, isinulong talaga natin yung House Bill 4438. 4438 po ang House Bill ng Makabayan sa Magna Carta of Filipino Seafarers. It was filed September 5, 2022. Mula po sa Makabayan, ako, tapos sa Gabriela Women's Party, tapos sa Act-Issuers Party List, and of course, Kabataan Party List. Kasi yun po yung nagtuturo natin mga progresibong mga party list sa Kongreso. No? Anyway, pinahal po natin yan, pero alam naman natin na kasama siya sa consolidate na pinag-usapan ng Magna Carta for Seafarers na up for BICAM nung nakaraan, for bicameral conference. Katulad din po ng sinabi kanina, maraming nawala doon sa may nawala, tapos may dinagdag, nakaduda-duda na ayaw natin. No, yun yung nangyari. So, ano yung laman? Siyempre, sabi nga natin, it includes yung small fishing vessels, no? Yung karapatan ng mga small fishermen. Tapos, yung domestic seafarers, yung rights and welfare ng mga domestic seafarers. Tapos, yung regularization ng mga seafarers, yung mga mahalagang provision na nasa 4438 na nawala. Tapos, syempre, doon sa version ng Makabayan, walang escrow, walang ban. Hindi natin yung kailangan, yun yung ating no? Kasi maraming issue nga na dapat kang tugunan, sa Magna Carta for Seafarers. Kaya ayaw natin na magkaroon ng dagdag pang problema at pasakit sa ating mga seafarers. Kasi ang gusto nga natin, talagang matupad na meron silang karapatan at yung kanilang kagalingan yung ating inaasikaso. So yun dapat yung asikaso ng gobyerno diba? So yun naman yung mandate talaga ng government. No? Anyway, ngayon, ano yung nangyari dun sa process? No? So nagkaroon ng bicameral conference committee. It was convened thrice, 3 beses. Hindi ko nga alam kung legal pa ito Kasi first time nangyari, nandito, no? 3 beses kinonvene yung bicameral conference. No? Sa tingin lang namin, this is very unusual talaga. Yung committee, in-enroll niya yung bill, yung Committee on Overseas Workers Affairs po yan no? na under sa committee na yan yung bill na ito. So, ibig sabihin lang na enroll the bill for President Ferdinand Marcos Jr. signature, natapos na yung BICAM at pirma na lang niya yung hinihintay yung time na yun. It was in December 2023. Ngayon, ni-recall ng Senate. Naalala ninyo? Ni-recall ng Senate kasi nga may escrow. Diba? Naging controversial yung escrow at that time. At maganda po ang pinakita ng mga seafarers kasi tinutunan talaga ng mga seafarers ito. Nagkaroon ng mga rallies, maraming activities, maraming nagsalita against dito sa escrow fund na ito. So, binalik, no? Akala natin okay na. So, after reconstituting the committee, nagkaroon ng second bicameral report. Na-produce yung second bicameral report. Dito, inumit yung contentious bond requirement provision. Tinanggal, diba? So, this was ratified by both the Senate and the House noong Mayo, noong May. Ngayon, despite this progress, the bill did not reach the Malacanang for the President's signature. So, hindi nakarating. No? Unlike nung una, nakarating sa Presidente, sabi ng Presidente, balik, ano nyo ulit, ayusin nyo ulit. Ngayon, ang nangyari, tinanggal, tapos yung escrow provision, tapos binalik
Pinalik sa Senate, hindi nakarating sa Presidente. So, ganun yung nangyari. Ngayon, on July 29, another bicameral committee was formed. Nagresulta po ito sa ikatlong version ng measure. So, anong nangyari? Itong latest version, niratify ng Congress, both chambers, Congress and Senate, ni-reinstate, pinalik yung bond requirement for seafarers appealing a monetary claim. So, ngayon po, sa latest version ng proposed Magna Carta of Filipino Seafarers na inaprobahan ng Kongreso, ibinalik yung bond requirement, Section 59, for seafarers appealing a monetary claim. So, ganun po yung nangyari. So, sa Section 59, narito po yung kopya no joint explanation of the Bicameral Conference Committee on the disagreeing provisions of Senate Bill number 2221 and House Bill number 7325. Yan na po yun. Yung 7325 po, yun yung version ngayon ng Magna Carta for Seafarers, version ng Congress. So, ito po yung binalik, yung execution of judgment and monetary awards. So, binalik yung bond. Ganun po yung ano. Sa madaling salita, binalik yung pagpapahirap para sa mga seafarers natin. So, instead of immediately the monetary award, seafarers, ang mga seafarers po natin ay hindi agad makakatanggap, di ba? They still need to provide sufficient bond. Ngayon, yung mga seafarer din, if they win the appeal, yung losing party will immediately return the amount paid by the seafarer for bail expenses. Hirap na nga yung di ba? Sabi na ano yung damo, patayin na yung kabayo. So, hindi na talaga yung magpupursue. Parang ito ay, parang lalong nagpahirap, no? Sa mga seafarer natin. Mahirap pa makakuha ng hustisya. Ganun yung itsura. So, however, if the seafarer loses, no money will be returned. Yun naman yung sinasabi nila. Parang ang in-insurance mo ay yung mga gumawa ng damage. Diba? Ganun yung nangyari dito sa usapin ng bond. Now, the bond provision could potentially hinder, yun nga yung sabi namin, seafarers' access to justice by imposing financial burdens on those seeking to appeal monetary claims. So, mas pinahirap para sa kanila na karapatan nila na makakuha ng kompensasyon at ng mga kinakailangan dahil sa damage na nangyari sa kanila. Ngayon, despite aiming to protect seafarers, yung Magna Carta of Seafarers ay, sabi nga kanina, we watered down. So yun po, maraming nawala dun sa mga provisions natin, kinompromise yung rights at saka yung interest ng mga seafarers natin. Yun po yung masasabi namin kaugnay dun sa bill. Kaya po actually, ang naging vote namin, nung nasa yung may part pa, nung escrow fund, ang boto po ng makabayan dyan ay no. Kasi pinapaliwanag po namin yan kasi gusto natin ng rights and welfare talaga ng ating mga seafarers, pero naniniwala po kami na hindi nakapaloob yun doon kung ilalagay nila yung escrow at saka yung bond. Ay yung escrow or yung bond, no? So yun po yung naging contention namin ng time na yun. Kaya, bagamat meron tayong bill, sabi nga natin, yung House Bill 4438, na isinama doon, sabi namin, hindi kami pwedeng bumoto dyan sa version na yan, na hindi talaga mga seafarers ang makikinabang. So, kinwestiyon namin yun. Kaya yung House Bill 4438 stands pa rin, na pwede natin i-refile, pwede natin anytime ay ipaliwanag sa mga mamamayan
last year,